A persistent prayer does activate our power. Yung mga problema pala na tumatambay sa buhay natin, ang purpose nito ay manalangin tayo at patuloy na magdepende sa Panginoon, mangulit sa Panginoon, makipagniig sa Panginoon, at kapag tayo nakipagniig sa Panginoon, doon natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kahit gaano kakalakas sa buhay na ito, kahit marami kang alam na bersikulo sa Biblia, kahit na gaano ka faithful, active sa church, pumunta sa Bible studies, at sa lahat, mayroon tayong tinatawag na weakness na darating talaga sa buhay mo na manghihina ka. Darating sa buhay mo na hindi mo kakayanin ang lahat ng mga pagsubok na yung pinagdadaanan. At bakit mayroong mga ganitong karanasan? It is for us to continually rely on the continuous power of God. Kasi kung kakayanin lang natin minsan yung mga bagay-bagay sa paligid natin, minsan na i-chapter si Lord, kaya ko na to, ako na, bahala, tsaka na. So hindi mo siya napapansin, hindi mo siya naiisip, hindi mo siya nilalapitan, hindi mo siya kinikilalang kailangan sa buhay mo. Pero kung mayroon kang kakulangan at yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo, it's beyond your capacity, it's beyond your control, at yun ang gusto ng Panginoon, na kilalanin mo siya na sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo siya sa iyong buhay at ang tunay na kalakasan ay magbumula lamang sa Kanya. This is what the Lord wants us to realize. We need Him as always. Lalo pat yung ating kaaway, ang diablo at ang kanyang mga alipores ay hindi nakikita. We need God as always for us to depend upon Him as always, because with Him and through Him only comes that real power. May kahinaan tayo, may kakulangan tayo, may pagkaubos tayo sa buhay na ito. That's why our weakness, so that this will be an open outlet for us to connect to God. Para siyang charging port yung ating weakness. So magtatanong ka, Lord, bakit may kahinaan ako? Bakit hindi tinatanggal yung problema na to? Kasi nga, para siyang charging port na ito yung sa pamamagitan ng weakness mo, dadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. So don't question God kung bakit may kahinaan ka, bakit may kulang, bakit may ganito, may mga discomfort. That is God's way of allowing you to have the opportunity to connect to Him so that you can experience the real power, not your own, but the real power that will allow you to thrive and overcome the problems of this life. So inactivate ng Diyos kapag tayo'y nananalangin dahil sa matinding mga problema natin pinagdadaanan, inactivate ng Diyos ang kapangyarihan na nagmumula sa Kanya papunta sa atin. It awakens us to seek after God's empowering presence.